Maraming salamat po sa ating lahat na dumalo dito ngayon. Naniniwala ko na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin lahat ng pag-unawa sa ating pag-uusapan ngayon. Last week po, umuwi po ako ng Mindanao. Sa lugar po doon, medyo ano po ang kuryente nila, nagpapatay-sindi, patay-sindi. At isa sa pinaka mahirap doon pagdating sa gabi. Sino dito yung naka-experience ka na pagdating sa gabi nagka-brownout? Meron ba dito? So, every time na nagba-brownout doon, lalo na pagkagabi, mangangapa talaga. Mangangapa ka sa gabi. Bakit? Wala naman masyadong solar light doon eh. Kasi nasa medyo liblib kami. Kahit nasa gabi, pag uuwi ka, pag maglalakad ka, sobrang dilim ng lugar. Tapos masukal pa. Nakakatakot, tama ba? So, madaling sabi, nakakatakot dumaan sa dilim. Lalo na pagka walang ilaw. Pero pag may konting ilaw, masaya ka na. Amen. Amen. So, paano mo malalaman sa Pilipinas na bumalik ng kuryente? Alam nyo ba? Pakinggan mo lang yung kapitbahay mo. Pag sumigaw yan, may power na. Pag may kuryente, anong sinabi ng kapitbahay mo? Yay! Yung Pinoy lang po yung nakakagawa nun. Masaya pag nakakita ng liwanag. Pinoy lang po yun. Na pagka nakita nilang may liwanag na, talagang magpupuro, may kuryente na, masaya. Masaya, may liwanag na kasi. Sa madaling sabi, pag may liwanag, masaya ang ating buhay. Amen. So sa umagang po ito is pag-uusapan po natin sa passage po na 1 John chapter 1. Pinoy version po ang aking babasahin. Sabi po dito, sumulat kami sa inyo tungkol sa salita na nagbibigay buhay na nandito na sa simula pa nung una. Narinig namin ito at nakita ng sarili naming mga mata. Natingnan namin itong mabuti at nahawakan. Nang maribil na ang buhay na ito, nakita namin siya kaya sinabi at binalita namin sa inyo ang mabuhay na walang hanggan na nasa Ama at pinakita sa amin. Kung ano yung nakita at narinig namin, sinasabi din namin sa inyo para makasama kayo sa pakikiisa namin sa Ama at sa anak niyang si Jesus Christ. Sinulat namin ang mga bagay na ito para makumpleto ang saya namin. Verse 5, ito yung sinabi, ito ang mensaheng narinig namin sa kanyang anak, na pinipreach naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang kahit konting kadiliman sa kanya. Pag sinabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi na natin ina-apply sa buhay natin kung ano yung totoo. Tama ba? Verse 7. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, meron tayong magandang samahan sa isa't isa at ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat ng kasalanan natin. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating mga sarili. Pero kung kinoconfess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga kasalanan na gawa nating kasama ang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. Kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa buhay natin ang salita niya. Purihin po ang salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito. Gabayan niyo po ang aming mga puso. Ang katotohanan po ang tatanggapin ng aming mga puso ngayon. Lord, gabayan niyo po at itago niyo po yung abang lingkod sa inyong likuran. At ang banal na Espiritu ang siyang magpapaunawa sa bawat isa ng kahalagahan ng iyong liwanag sa oras na ito. Maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa mensahe pong ito, pag-usapan po natin, walking in the light of God. Amen. So kung takot tayo sa dilim, ay bakit pa tayo doon dadaan? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasing dumaan doon. Merong liwanag. Amen. Ano ang sabi ng Bible? Ang Diyos daw ang liwanag. Tama ba? So dahil ang Diyos ang liwanag, paano pa tayo lumakad sa kanyang liwanag?
So kung ang Diyos ay liwanag, at ang nararamdaman natin na tayo ay naglalakad sa kadiliman, so paano ba tayo lumakad sa kanyang liwanag? Unang-una, paano tayo lumakad sa kanyang liwanag? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa, tayo, natuto tayo lumakad sa kanyang liwanag sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Sa kanino? Sa kanino tayo nakikipag-isa? Sa pamamagitan ng magandang samahan natin sa ating mga ka-churchmate. Ating mga care group. So mamaya po, mayroon po, pagkatapos po dito, mayroon po tayong care group. Napakaganda po tingnan ng church natin na sa pagkatapos ng ating church, ay wala na pong nasa labas, lahat tayo nagki-care group dito. Amen po ba? So mapapakita natin ang pakikipag-isa natin sa pamamagitan ng magandang samahan natin sa ating mga ka-churchmate, sa ating mga care group, sa ating mga life group. Nag-involve tayo. Why? Kasi nga, gusto nating lumakad sa liwanag ng Diyos. Lagi natin sinasabi, kung sino ang sinasamahan mo, ikaw yon. So sino ba ang lagi mong sinasamahan ngayon? Kasi kung ang sinasamahan mo ngayon is liwanag ng Diyos ang kanyang nilalakaran, tiyak na diyan ka rin lalakad. Pero kung sinasamahan natin ay hindi lumalakad sa liwanag kundi sa kadiliman, doon ka rin niya madadala. Amen. So, napakaganda po ng mensahe, no? Ang pakikipag-isa natin, ang magandang samahan natin ay yung pakikipag-isa natin sa ating mga churchmate. Yung iba dito, hindi na tayo magmamadaling umuwi kasi gusto nating magkaroon ng fellowship with other. Amen. Makikita mo, mayroon kumpulan dito, may kumpulan dyan. Makikita mo, may pinupost sa Facebook, may mga nagla-live group. Kudos po doon sa mga nagla-live group this week. Nag-live group this week. Amen. Balakpakan po natin yung mga nag-live group this week. Sila yung mga nagpapakita ng pagkakaisa sa pamamagitan ng magandang samahan sa kanilang life group. Amen. Pangalawa, magandang samahan sa kanilang mentor, sa kanilang pastor, sa kanilang leader. Amen? Pag meron tayong magandang samahan sa bawat isa natin, sa ating mga mentor, sa ating mga leader, kung meron tayong magandang samahan sa kanila, hindi tayo mahihirapan eh. Hindi tayo mahihirapan mag-grow. Amen. Naalala ko tuloy yung sa Acts chapter 2, silang lahat ay nagkukumahog na maging isa sa life group. Lagi nilang nakikita ang kanilang mentor. Gusto nila, lagi nilang nakakasama ang kanilang mentor. Bakit? Kasi araw-araw nakakarinig sila ng salita ng Diyos at araw-araw, yun yung pinapractice nila. Nang sa ganon, sila ay makakalakad sa liwanag ng Diyos. Amen. Isang disciple ni Paul na talagang masugid ng kanyang paglilingkod at gustong-gusto niya talaga makita ang kanyang mentor. Si Onesiphorus po. Kung paano niya po hinalughog ang Roma para lang makita si Pablo. Amen. Bakit? Meron kasi silang magandang samahan eh. Meron siyang magandang samahan sa kanyang leader, sa kanyang mentor. Kaya gano'n na lang yung damdamin niya na makita niya ang kanyang mentor. Amen. Makikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 1, 16 to 18. Kung paano, hinanap lahat. Yun si Porus, nagsaganon lang. Makita niya ang kanyang mentor. Alam mo, walang maghahanap sa'yo kung wala tayong magandang samahan sa ating mentor. Sa ating colleague, kung wala tayong magandang samahan sa kanila, hindi kanila hanapin. Amen. Kung walang magandang samahan, wala na si Kuya Dong dito sa Vision Church. Wala na. Kung ano yung kinakakatampo mo dito sa church, ganun din yung nararamdaman ko. Pero mas pinili kong magkaroon ng pakikipag-isa with our mentor, with our leader. Why? Kasi gusto kong lumakad sa liwanag ng Diyos. Amen. Tayong mga estudyante ngayon, dahil gusto nating lumakad sa liwanag ng Diyos, dapat ginagawa natin yung tama. Dapat marunong tayong makipag-isa sa ating teacher. Leader natin yung sila sa school. Sa mga nagtatrabaho, sa ating mga boss, dapat marunong tayong
Marunong tayo makipagkaisa sa kanila. Ika nga nila, kumakampi ka sa boss. Huwag mong kampihan yung boss mo. Hindi ka naman pamamanahan yan. Maling thinking yun. Hindi mana ang hinahabol mo, kundi yung relasyon mo sa kanya. Yung pakikipag-isa mo. Amen. Amen. So, ang ganda tignan, tama, na yung church natin, hindi na tayo nagmamadaling umuwi. Kasi nandito yung mentor mo. Samantalang yung iba, ang layo-layo ng mentor nila, pinupunta pa, gumagastos pa sila para makita nila. Pero tayo nandito lang sa loob. Yung mentor natin, spend time with them. Amen. And then pangatlo, magandang samahan sa ating Diyos. Amen. Sino dito yung buhay pang prayer life mo? May feedback. Amen. Men. Nag-e-echo. Amen. Men. Hanggang sa likod. Kung dati-rati, paano ba natin mapapanatili yung magandang samahan natin sa Diyos? Kung dati-rati nagpipray tayo ng 1 minute. Ginawa na natin 2 minutes, 3 minutes. This time, gawin mong 5 minutes. Mas mapapalago pa natin yung ating pakikipag-isa sa Diyos. Yung magandang samahan natin sa Panginoon. Why? Kasi ito yung way kung paano tayo lalakad sa Kanyang liwanag. Yung Bible reading natin. Nakakapag-Bible reading pa ba ang lahat? Nakakapag-Bible reading pa ba? Amen. Yung pag-Bible reading natin, isa po yan sa tatak na tayo ay may magandang samahan sa ating Diyos. Bakit? Hinahanap natin lagi si Lord. Yung pangako ng Panginoon, yung salita niya nagbibigay buhay. Bakit? Kasi ito yung salita niya na nag-guide sa atin sa kanyang liwanag. Hindi natin ito palalampasin. Amen. Yung ating momentum service, maraming salamat po sa mga dumalo sa momentum service. Maraming salamat po. Yung mga dumalo sa momentum service, sila yung may napatunayan. Sila yung lumuho-luho dito na may nangyayari. So, paano natin gagawin yon? Ang ating momentum service po, every Wednesday po yan. 6:30 p.m. Dito po sa church po natin. Kung gusto nyo pong mas tuluyan po tayo, mapalago at makapaglakad tayo sa liwanag ng Diyos, pwede po nating atinan yung ating momentum service. Why? Nandito magpipray tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Masaya ka ba? Masaya ka ba makita ako sa momentum service? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka bang makita mo ako sa momentum service? Oh, sabihin mo, huwag kang mawawala sa Wednesday, ha? Every Wednesday po yan. Every Wednesday po yan. Pwede po kayo pumunta dito. At magkaroon po tayo ng magandang samahan sa ating Diyos. At the same time, magkakaroon tayo ng magandang samahan sa ating mga ka-churchmate, sa ating mga ka-care group, ka-life group po natin. Amen. If we choose to fellowship, we are building relationship. Ganun lang kasimple. Kung pipiliin natin makipag-fellowship, ibig sabihin gusto nating mag-build ng relationship sa ating kapwa. Amen. Bakit nagawa ni Onesiporos na hanahalugugin ang lugar na yun para lang makita si Pablo? Kasi nga, nakipag-build siya ng relationship sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship. Si Jesus, kung bakit ganun na lang yung mga disciple niya, mamatay man sila sa kanilang ginagawa. Bakit? Nagkaroon na kasi silang building relationship kay Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tayo din. Magbibuild din tayo ng relationship through fellowship. Amen. Pangalawa, paano tayo lumakad sa liwanag ng Diyos? Pangalawa, sa pamamagitan ng pamumuhay sa katotohanan. Amen? Ano ba yung katotohanan na ito? This time, nung sinulat po ito, during this time, marami ang mga pumasok na mga maling katuruan. Mga maling katuruan
sa mga churches. Na kesyo, si Lord daw ay hindi siya hindi siya fully human. Kaya nga sabi ng verse 1, di ba? Sa simula pat kami sumulat kami sa inyo tungkol sa salita na nagbibigay buhay nung una pa lang, nung pasimula pa lang. Siya ay nahawakan namin, totoo siya. Totoo siya na tao. 100% tao. By this time, ang paniniwala nila, si Lord ay half-half. Half Diyos, half human. Mistiso baga. Para siyang si Hercules, half human, half God. Kaya pala minsan masama ako, minsan mabait. Kasi meron pala akong half-half. Ako, half-half din po ako. Yung tatay ko po, Pilipino. Yung nanay ko, Pilipina. Half Pilipino, half Pilipina. Pero minsan, napagkakamalan po akong Italiano. Half Ita, half Ilocano. So, hindi po ganun si Lord. Pinapatunayan po nila na si Jesus ay hindi po siya half human, kundi siya po ay fully na tao. Bakit? Bakit itong katotohanan na ito ay kailangan i-insist ni John? Bakit? Kung si Jesus ay hindi talaga tao, hindi siya mamamatay. Tama? At kung si Jesus ay hindi mamamatay, hindi niya mababayaran ng ating kasalanan. Kasi bakit? Ang kabayaran daw ng ating kasalanan ay kamatayan. Hindi kaya ng mga hayop na pangtubos sa ating mga kasalanan, natatakpan lang, hindi nahuhugasan. Paano dadanak ang dugo kung hindi siya mamamatay? Kaya kailangan pinroof ni John dito na si Jesus ay 100% human. At the same time, 100% din siyang God. Amen. Ito yung katotohanan na ito. At ang katotohanan ganito, ang tao nangangailangan ng kaligtasan. Dapat mamumuhay na tayo sa katotohanan. Ito yung katotohanan. Mali yung sinasabi natin, magsimba ka para mabawasan yung kasalanan mo. Ano mabawasan? Meron palang gano'n, meron palang partial. Lord, pwede po bang partial forgiveness? Para sa aking partial sin, Lord. Walang gano'n. Kasi once na tinubos ka ng Lord, tinubos ka. Amen. Ito yung katotohanan na ang tao lumalakad sa liwanag ng Diyos, dapat alam niya ang katotohanan na si Kristo lang ang bukod tangi makakapagligtas sa sangkatauhan. Ito yung katotohanan na si Lord Jesus Christ binuhos yung dugo. Bumuhos ang dugo para sa ating mga kasalanan. Amen. The truth may be hard to embrace when your mind been telling something else for years. Fight hard to overcome the lies you live. Itong nilalakaran po natin, punong-puno po na kasinungalingan itong mundo na ito. Bakit tayo nadideceive? Minsan may mga thinking tayo, may mga stuck tayo na huwag kang pumasok sa simbahan, mapuputol ang sungay mo. Huwag kang pumasok sa simbahan kasi masusunog ka. Kaya pala pagkapasok ko sa simbahan na ito, umitim ako bigla. Sabi ko, Lord, ito na bang sign na masusunog na ako? Buti na lang naagapan. So may mga thinking tayo na stuck dito na nagpo-prove na ikaw yan. Mahirap nating i-embrace yung katotohanan. But fight hard to overcome. Para makapaglakad tayo sa liwanag ng Diyos, fight hard. Galingan natin. Sundin natin kung ano yung tama. Amen. Kung ano yung nararapat, sundin mo. Kasi itong mundo na ito ay punong-puno ng kasinungalingan. Kaya nga minsan, pag sinabi nilang gwapo ako, minsan di ako naniniwala eh. Sabi ko, nasa mundo ka ng kasinungalingan.
O, di ba? Ang saya-saya nyo, nalaman ko. Ang saya-saya nyo, no? Sinigawan siyang pangit, nagalit siya. Bakit nagalit? Sabi niya, alam nyo ng pangit, pinagsigawan nyo pa. Minsan, kailangan nating tapangan. Pero tanggapin natin ang katotohanan. So, paano tayo lumakad? Sa pamamagitan ng pamumuhay sa katotohanan. Dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Amen. Amen. So, tayo pong lahat ay namuhay sa maling katuruan, maling mga nai-input po sa atin. But maraming salamat po, no, sa church po natin. Ang tinuturo po natin is Bible to Bible talaga. Alam niyo po ba na lahat po ng mga tinuturo dito ay pinagpupuyatan po ng mga nagtuturo yan. Nang sa ganun, purong katotohanan lang po ang maihatid sa ating lahat. At habang nag-worship ako kanina, napaiyak ako, sabi ko, Lord, ang swerte ko pala, no? Kasi may mga mentor ako, may mga leader ako na nagpupuyat, na bumubuo ng word para lang sa akin. Di mo alam yun, no? Ngayon ko nga lang din nalaman, eh. Ganun pala yun. Lahat ng mga tinuturo nila dito, hindi basta-basta pala yun. Hindi basta-basta. Hindi matabas-tabas. So, pangatlo, pagkilala bilang tayo ay makasalanan. Paano tayo lumakad sa katotohanan? Para lang makalakad ka sa katotohanan, dapat tanggapin natin o pagkilala sa ating sarili na tayo ay makasalanan. Ano sabi ng verse 8? Sabi, kung sinasabi natin na na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating mga sarili. Matagal na panahon na niloloko natin yung ating sarili. Sa paanong paraan? Okay lang na hindi ako mag-church, nandito naman si Lord. Totoo ba? Totoo ba na nandito si Lord? Kasi kung totoong nandito si Lord, gagawa ka ng paraan para makapag-church. Amen. Tanggapin lang natin na tayo nagkamali. Bakit ayaw natin sa church? Kasi minsan, natatamaan tayo. Kasi minsan nakagawa tayo ng kasalanan at ang akala natin na ang mga kasalanan natin masyadong malaki para sa pag-ibig ng Diyos. Maling-mali po yun. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. So, sa pagkakilala bilang tayo makasalanan, nandito na po yung may mga nung mga early Christian po kasi late 1st century tsaka 1st 2nd century, meron po silang maling katuruan na ang tao daw po ay pinanganak na sinless. At magiging ano lang po sila, magkakasala lang daw po sila pagka nag-adult na po sila at alam na nila ang tama at mali, doon pa lang po daw sila magkakaroon ng kasalanan. Nakakatakot po, amen? At may mga katuruan lang po doon na ang lahat ng tao daw po ay sa impyerno lang talaga ang destinasyon. Mas nakakatakot po yun. Kasi okay lang sa ating gumawa ng kasamaan dito. Kasi alam naman natin na doon naman tayo pupunta, tama. So hayaan lang natin yun. So yun yung mga maling katuruan kung bakit sinulat ito ni John, na may mga tao na nagsasabi na wala pa kaming kasalanan kasi hindi pa kami nakakagawa ng kasalanan. Mali po yun. Kasi ang paniniwala po natin nang tayo po ay pinanganak, lakip na sa atin ang kasalanan. Amen. So, para makalakad po tayo sa liwanag ng Diyos, pangatlo, pagkilala na tayo talaga ay makasalanan. Hindi porket bata ka pa is hindi ka makasalanan. Yung anak ko nga, hindi nga niya alam yung totoo sa kasi hindi, pero lakas manigaw eh. Kaya nga napapalo natin yung mga anak natin eh. Amen. So, hindi nila alam. Ibig ba sabihin na hindi sila nagkasala? Nagkasala sila, kaya nga kinokorek natin eh. Tama? Kasi kung hindi sila nagkasala, hindi na natin sana sila kinorek. Ali ka sa kanya yan, wala namang kasalanan. Hindi naman siya. No, mali po yun. Ito po yung binibreak ni John this time. So, kung tayong lahat ay makasalanan, tuloy ko lang, no? Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili. At wala sa puso natin ang katotohanan. Tingnan niyo po. Pero, kung kinoconfess natin sa Diyos ang kasalanan natin,
Papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga masamang ginawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano yung tama. Amen? Kasi sabi ng verse 10, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, hindi naman ako nagkasala, hindi naman ako may kasalanan eh. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At wala sa buhay natin ang salita niya. So, paano natin masasabi na lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos kung hindi natin i-admit na tayo ay makasalanan? So, pagkilala po na tayo po ay makasalanan. Amen? So paano nga ba? Paano nga ba natin maikukumpisa lang ating mga kasalanan para tapat tayong mapatawad ng Diyos? Kasi this time may mga kasalanan eh. At ang sabi ni John, kailangan yung i-confess na lahat ng mga kasalanan niyo para mapatawad kayo ng Diyos. Amen? Sino dito yung naniniwala ka na may kasalanan tayo? Amen. Sino bumatay kay Jose Rizal? Sabi ng estudyante, hindi ko po alam. Wala bang nakakaalam dito? Sabi niya, baka po nasa kabilang section, ma'am. Nagmamalinis tayo minsan, no? Sino pumatay ko, sir? Hindi ko po alam. Ikaw, hindi po ako. Minsan kailangan nating maintindihan kung ano talaga ang tunay na mensahe ng ating pinapakinggan. Amen. So, pagkilala bilang makasalanan tayo, isa po yan sa way na makapaglakad po tayo sa katotohanan. So, paano nga ba natin maikukumpisal ang ating makasalanan para tapat tayong mapatawad ng Diyos? Unang-una, admit that we are a sinner. Dapat i-admit natin na tayo makasalanan. Ito nga yung punto bakit naisulat ito na ang tao naging complacent na lang. Na okay lang kasi wala naman kasalanan Admit that we are a sinner. Pangalawa, believe that Jesus died and rose again. Si Jesus namatay po siya, katawang tao, nabuhay muli bilang Diyos. Amen. Amen. And then declare that Jesus is Lord and your Savior. Pwede po ba tayong tumayo lahat? So, ito pong mensahe na ito is para po sa ating lahat. Bakit? Lahat po tayo kasi ay nagkasala. Walang exempted. Maging ako po, maging ating mga pastor, ay nakakagawa po tayo ng kasalanan. So, humihingi po tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. So, sa papanong paraan natin gagawin ito? Para mapatawad ang ating mga kasalanan, unang-una, i-admit natin na tayo ay makasalanan. Naniniwala ka ba na tayong lahat ay makasalanan? Believe that Jesus died and rose again. Paniwalaan mo na si Jesus namatay at nabuhay na muli. Confess and surrender all your sins to Him. And then pang-apat, declare that Jesus is Lord and your Savior. Sa bawat isa po na hindi pa po nakatanggap sa Panginoon at gusto pong lumakad sa liwanag ng Diyos, pwede po bang sumunod ka sa maiksing panalangin? Panginoong Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Naniniwala po ako na kayo ay namatay at nabuhay na muli. Kaya sa oras na ito, kinakonfess ko po ang aking mga kasalanan at sinusurrender sa inyo. And I declare na ikaw ay Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, ikaw, Panginoon, na may hawak ng aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po ng John 1:12, ang lahat daw po ng tumanggap kay Jesus, binigyan po niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa madaling sabi, nung binigyan ka pa lang ng karapatan maging anak ng Diyos, ito na yung simula na lalakad tayo sa liwanag. Amen. Dito na nagsisimula ang journey natin sa paglakad natin sa liwanag ng Diyos. At habang tayo lumalakad sa liwanag ng Diyos, nagpasimula na tayo. Mamaya po, pagkatapos po natin service na ito, mas maganda po makipag-fellowship tayo sa ating kapwa at churchmate. Punta natin sila, umupo tayo sa kanilang care group. Nagbibuild kasi tayo ng relationship Bakit? Meron na dapat tayong pakikiisa. And then, sa ating ka-churchmate, sa ating leader, sa ating mentor, wala tayong
ibang pag-uusapan kundi kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. And then, simulan natin ang pamumuhay sa katotohanan. Kung ano ang katotohanan na tanggap mo sa umagang ito, simulan mo yan. Ngayon, nagsimula ka ng magsimba, nagsimula ka ng mag-church, ituloy-tuloy mo, kapatid. Kasi yan yung way na mapapanatili natin ang paglalakad natin sa liwanag ng Diyos. And then, huwag mong kakalimutan na tayo ay dating makasalanan at pinawalang sala ng Diyos. Amen? Ngayon, lumalakad na tayo sa liwanag. Ilan pa kaya sa ating mga kakilala ngayon ang sa tingin mo ay lumalakad pa rin sa dilim? Meron ka bang kakilala na sa palagay mo ay lumalakad pa sa dilim? Meron ba? Meron ba? Amen? Amen? So kung meron tayong makakilala na lumalakad pa sa dilim, pwede ba natin i-share sa kanila ang salita ng Diyos? Pwede ba natin magitin sa kanila? Pwede ba natin silang isama sa ating paglalakad sa liwanag ng Diyos? Amen? Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kung mayroon ka palang kakilalang naglalakad sa dilim? Ang hirap maglakad sa dilim. Amen? Nanggaling ka na din eh. Wala kang makikita. Walang kahit na anong pag-asa. Walang kahit na anong pang pag-ibig na mararanasan. Ang hirap. Dahil meron tayong mga kakilala na naglalakad pa sa dilim, pwede mo bang i-share yan sa katabi mo kung meron ka mang kakilala? And then, ipag-pray mo yan siya ngayon. Ipag-pray mo na yung kakilala niya na naglalakad pa sa dilim, maidala niya sa liwanag ng Diyos. Pwede ba? Pwede kang umanap ng partner mo kung saan ka komportable. Share mo sa kanya, si mama mo. Paano kung ikaw lumalakad na sa liwanag, yung mga magulang mo naglalakad pa rin sa dilim. Yung mga kapatid mo naglalakad pa rin sa dilim. Yung mga kaibigan mo lumalakad pa rin sa dilim. Nasa kadiliman pa rin sila. Sino ba ang gagamitin ng Diyos? Ikaw lang, kapatid. Ikaw lang. Hallelujah. Pwede mo bang ipikit yung mata mo, hawakan mo yung sa katabi mo, share mo sa kanya. At sana, this coming Sunday, na isama mo siya, na sa ganun makita din niya yung kahalagahan, kung paano dapat natin nakikilala natin ng Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po. Yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pray to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, itong aking mga kakilala na ito, aking mga magulang, aking mga kapatid, aking mga kaibigan, aking mga kaklase, Lord. Hallelujah. What if? Ano kaya ang mangyayari kung lahat ng naisip mo ngayong mga kapamilya mo is madala mo sa paglalakad mo sa liwanag ng Diyos? Ano kang mangyayari next Sunday, no? Makita mo katabi mo yung kakilala mo naglalakad sa dilim, gagamitin ka ng Diyos na maging kasangkapan para may dala sila kay Lord. Ano kaya ang mangyayari? Ano ang mararamdaman mo? So kita-kita tayo next Sunday. Tingnan natin kung sino pa yung mga kakilala natin na may sama natin, na sa tingin natin, na lumalakad pa sa dilim. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, Lord. At walang ibang Diyos na aming sasambahin kundi Ikaw lamang. Ang tunay na Diyos na nagbibigay buhay. Ang tunay na Diyos na liwanag. Yung liwanag mo, Panginoon, ang aming lalakaran patungo sa kaligtasan, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Gabayan niyo po sila maging sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Lord, ang puso po nila ay Ikaw ang magpoprotekta. Minsan, hindi namin nakokontrol ang
aming mga puso, at naniniwala po kami na ngayon ay Ikaw, Panginoon, magiging Diyos at tagapagligtas sa aming mga buhay. Wala kami ibang lalakaran kundi ang iyong liwanag. Maraming salamat po sa oras na ito. Pagtagumpayin niyo pong bawat isa sa amin sa pangalan ni